أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Lahat ng papuri at pasasalamat ay para lamang kay Allah. Pasalamatan natin siya ng walang humpay na pasasalamat at walang tigil na pasasalamat sa mga biyayang ipinagkaloob niya sa atin at sa buhay na ipinagkaloob niya sa atin. At pinadalangin ko sa Allah subhanahu wa ta'ala na sa umaga na ito, na sa mga oras na ito ay bigyan na tayo ng gabay, patnubay sa ating mga sinasabi at pakikinig at paghanap ng kaalaman. At inihiling ko sa Kanya naway ibilang niya ito mula sa hasanat, mula sa kabutihang gawain at ibilang sa mga timbangan ng kabutihan sa araw ng paghukom. At hinihiling ko sa Allah subhanahu wa ta'ala na tayo patawarin niya sa ating mga pagkakamali at pagkakasala. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban lamang siya. At ako'y sumasaksi na si Propeta Muhammad ay huling sugo ng Allah. So mga kapatid, sa panampalatayang Islam, ating ipagpapatuloy ang ating topic, inshallah subhanahu wa ta'ala. Isa sa mga dapat nating pagtuunan ng pansin ang mapatungkol sa kamatayan ay walang iba kundi ang ano ang aral o ano ang bunga nito sa atin bilang isang tao, bilang isang mananampalataya, bilang isang alipin ng dakilang tagapaglikha. Ano ang dalang aral nito na maaari nating silipin, na maaari nating kunit, at hindi lang maaari, bagkus dapat nating kunin ang mga aral na dala nito. So inshallah subhanahu wa ta'ala, sa araw na ito ay ating bigyan ng pansin at bigyan natin ng talakayan mapatungkol dito. Ano ba ang aral na dala ng kamatayan na dapat nating kunin, na dapat natin isabuhay at dapat nating ipagbigay alam sa mga natutulog, sa mga nagbubulag-bulagan, sa mga nakalimot ng kamatayan? Inshallah subhanahu wa ta'ala, samahan mo ako o samahan niyo ako sa mga oras na ito para ihayag ang dapat na ihayag ang mapatungkol sa aral ng kamatayan. Ang kamatayan ay meron itong isang malaking aral sa atin. Isa lang malaking aral na hindi pwedeng kalimutan ng sinuman. Isang aral na dapat malaman ng sinuman. Dapat nang malaman ng isa sa atin. Mananampalataya o hindi mananampalataya, talipandas o isang mabuting tao, sa kadahilanan lahat ng tao ay dadanas ng kamatayan. Dadanas ng pagpanaw ng kanyang kaluluwa mula sa kanyang pinakamamahal na pangangatawan. Napakarami na ating nabanggit, napakarami mula sa mga hadith at mga aya ng Allah subhanahu wa ta'ala na ating nabanggit mula sa mga teksto na tumutukoy at nagtatalakay mapatungkol sa kamatayan at sa kalanguan nito. Pinagdadaanan natin sa mga nakaraan natin mga lectures na napakadaming hadith, napakaraming mga kasabihan, napakaraming mga salita mula sa Quran, sa hadith at gayon din ang mga scholars ang mapatungkol sa bagay na ito. At yan ay hindi nawa natin makakalimutan ng mga bagay na yaon. At gayon din mapatungkol sa libingan at ang kakilakilabot at kasindak-sindak na pangyayari na magaganap sa loob ng libingan. Ang isang matalinong tao, ang isang taong binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pag-iisip, ay dapat niya, naisipan niya na kailangan ay magkakaroon siya ng aral sa mga bagay na ito.
Yan ang pinakamatalinong tao. Yung mayroon siyang natutunan sa mga bagay na ito. Sa bawat ililibing na isang tao na kapwa niya tao, binibigyan na ng aral ito. Binibigyan o kinukunan niya anuman ang aral dito. Bawat tao o bawat bangkay na pinapasan ng mga buhay ay kanya itong pinag-aaralan. Kanya itong kinukuha na ng aral. Dahil balang araw, siya ay katulad na rin nila. Katulad na rin ng inilibing, katulad na rin ng hinuhugasan, katulad na rin ng pinapasan. Yan ang pinakamatalinong tao. Yan na kung saan na ginagamit niya ang talino na binigay sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kadahilanan, para sa kamatayan, ay may matinding lesson, ay may matinding aral na maaari nating maaari nating kapupulutan. Naiulat at ito ay sinabi mula sa isang ascetics o zahid. Alam natin yung zahid, halos iwan niya ang mundo para sa kabilang buhay. Ito ay isang ascetismo. Na ang isa sa mga yung pinaka-eloquent, pinakamaganda, pinakahayag at matibay, sabihin natin pinakamatibay na aral o pinakamagandang aral. At sinabi na nung siya tinanong kung ano yung pinakamagandang aral na dapat matutunan ng isang tao. Tapos kanyang sinabi nung ascetismo na yun, nung zahid na yun, ay ang sabi niya, ang pagtanaw o pagsulyap o pagtingin sa isang namatay. Yaon ang pinakamatindi at pinakamagandang aral. Yaon yung yung pagtitingnan mo ang tinatawag na isang namatay. At yun ang pinakamagandang aral na makukuha mo. Yan, inshallah subhanahu wa ta'ala, nawa ibilang niya tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibilang na tayo ng kabilang sa mga kumukuha ng aral pagdating sa kamatayan. Sa bawat tao na nililibing ay naway atin bigyan ng pansin, bigyan natin ng pagmuni-muni ang mapatungkol dito, ang mapatungkol sa pinakamagandang aral. Alam niyo ba si Imam Qurtubi rahimahullah ay naglalarawan sa isang kamatayan, ng napakagandang paglalarawan, pagandang pagsasalarawan na hanggang sa sinabi niya, alamin na ang kamatayan ay isang pinakamalaking kalamidad. Dapat mong alamin na isang tao na ang kamatayan ay isang pinakamalaking kalamidad. At ang pinakamatinding o nakakahilakbot at nakakatakot na isang nabagay. Ang kamatayan ay isang bagay na kung saan nakakasindak at nakakatakot. At ang kupa nito o di naman kaya yung tagayan nito na ang lasa nito ay nakakamuhi ang kanyang lasa nito at napakapait ng lasa nito. At ang na kung saan ang kamatayan, sabi ni Qurtubi, isa siyang destroyer of delights. Isa siyang hadimil ladhat. Isa siyang tagapagpuksa ng hangarin ng isang tao. Tagapagpuksa ng kaligayahan ng isang tao. Bakit? Dahil kapag ikaw ay maligaya ngayon, tapos bigla mong inaalala ang kamatayan, abay, mapipigilan ka sa paggawa ng kaligayahan. So, ang kamatayan, siya ang destroyer of delights ng isang tao. Tagapagpuksa ng kaligayahan ng isang tao na maglalagay sa kanya, o kaya'y magbibigay punto sa kanya, maghihinto sa kanya sa lahat ng kanyang kaginhawaan at magdadala sa kanya sa pighati at magdala sa kanya na hindi niya gusto, sa isang bagay na hindi niya gusto. Walang iba kundi ang libingan. Sinong gusto ng libingan, mga kapatid? Sinong gusto ng libingan? Sinong titira sa libingan? Ikaw kung bigyan ka kayo ng 100 real, ipagpalit mo ang libingan, ay pagpalit mo ang magandang hotel sa libingan, abay, kailanman ay hindi mo kayang gawin yon, na ipagpalit ang hotel sa libingan at doon ka tira sa loob lamang ng isang gabi. Okay, maliban lamang sa ginabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala at nagkaroon siya ng magandang intensyon, layunin para doon magmuni-muni at magnilay-nilay sa mga bagay na mangyayari sa kanya. At ang bagay na kung saan magpuputol sa iyo, magpuputol sa mga bias o mga buto o mga paa. Okay, isa-separate ang paa, isa-separate ang mga limbs,
ang mga bahagi ng iyong katawan na kung saan siya ay ibabahagi niya ang parte ng iyong katawan. Hindi bagat pag ang isang tao ay nasa loob ng kanyang libingan, eventually ang kanyang mga laman, ang kanyang mga balat ay magkakahiwa-hiwalay. Hanggang sa ang kanyang mga buto sa magdaan na panahon, hanggang sa ito ay masisira at mabubulok, hanggang sa ito ay magkahiwa-hiwalay ang bawat isa. So ang kamatayan ay ang gawain nito ay ang paghihiwalay sa parte ng katawan ng isang tao. At gayon din siya ang pumupuksa sa palakas ng isang tao. Ano man ang meron kang lakas ngayon, ano man ang taglay mo ngayon sa iyong katawan o either sa iyong kapangyarihan sa buhay, yung status ay katotohanan pag dumating ang kamatayan, wala na itong magagawa. Tingnan mo ngayon ang nangyari sa Libya, sa isang leader ng Libya. Dati ay kinikilala siyang malakas. Tingnan mo, si Libya. Ang isang pinuksa o kaya binawian ng buhay at pinatay na isang leader dati. At tingnan mo ang leader na Saddam Hussein, ang iba pang mga leader ng mga iba't ibang country na sinasabi niyang sila ay nasa kanilang kapangyarihan. Nasaan sila ngayon? Sila ay nasa ibabaw o sila ay nasa ilalim ng lupa? Sila ay nasa ilalim ng lupa. Sila ay nagtatamasa na ngayon, nakasama ang mga uod, na sila ay na ngayon ay nasa katanungan at sila ngayon ay nasa mga matinding pighati at paghihirap, maliban lamang sa proteksyahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Katotohanan, walang pag-alinlangan na ang mga bagay na ito, ang kamatayan at ang libingan, ay katotohanan, ito ay nakakasindak at nakakatakot na bagay. At napakalaki ng kalamidad at ang araw na mangyayari ay ito ay nakakasindak at nakakatakot ang araw na pagdating nito. Subhanallah. Kahit ang isang taong matalino, pinaghahandahan niya ang kanyang kamatayan sa kadahilanan. Bawat araw at bawat oras ay siya ay ang bisita, ang hindi inaasang bisita ay biglang dadalo sa kanya. Ang pagmuni-muni sa kamatayan, dapat ang isang Muslim ay palagi niyang minumuni at palagi niyang iniisip ang kamatayan. Sa bawat kanyang pagtulog ay kanyang iniisipin na bukas ay papahintulutan pa ba siya ng Allah na ilagay sa kanya ulit ang kanyang kaluluwa sa kanyang kamatayan o hindi na. So dapat ang isang tao mag-isip sa mga bagay na ito. Tulad na lamang ng buhay ay isa sa mga sign, isa sa mga palatandaan ng kadakilahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. At gayon din ang kamatayan ay isa sa mga palatandaan nito. Palatandaan kung ang buhay ng isang tao ay namangha tayo sa kanyang pagluwal o paglabas mula sa nampupunan, na walang kahit gaano kalaki kahit gaano karami ang sanggol ay kayang dumaan sa napakasikip na butas na mula sa kanyang ina. Kung tayo hindi namangha sa bagay na ganyan, bakit hindi tayo mamangha sa tinatawag na kamatayan? Sa kadahilanan, ang kamatayan ay bahagi rin ng malaking palatandaan sa kadakilahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na kung saan ang kamatayan, ito ay kasalungat ng buhay ng isang tao, ng buhay. At ito ay mas nakakamangha ang dala nito. Mas nakakalamangha ang pagdating nito. Banggitin natin at pakinggan natin ang sinabi ng Allah sa banal na Quran. Ito ay matatagpuan sa Suratul Baqarah chapter 2 verse 28 ng banal na Quran. Sinabi ng Allah, كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Paano ninyo tinatanggihan o kayong mga talipandas o kayong mga musyrikon ang kaisahan ng Allah at kayo ay sumasamba ng iba bukod sa Kanya? Gayong ang mga palatandaan sa iyong mga sarili ay malinaw na malinaw. Na kung kaya ay walang mga buhay noon, nilikha niya kayo mula sa wala at pagkatapos ay binigyan niya kayo ng buhay. At pagkatapos nito ay mamamatay kayo pagdating ng hanggang itinakda para sa inyo. At pagkatapos ninyong mamatay
ay bubuhayin kayo muli sa araw ng muling pagkabuhay. At pagkatapos ay babalik kayo sa Kanya para sa pagkukwenta o pagtutuos at pagbabayad. Hindi ba kayo natatakot? O ikaw na tao, katakutan mo ang araw ng paghukom. Katakutan mo ang kamatayan na magsisilbing panira. Magsisilbing panira sa iyong kaligayahan na tinatamasa ngayon. So kailangan ang isang tao ay mag-isip. Ang isang tao ay dapat magmuni-muni sa mga bagay na nasa paligid niya. Dahil bakit? Dahil anytime, anywhere ay kukunin ang mga ito ni Allah subhanahu wa ta'ala. Anytime, anywhere ay lilisanin niya ito papunta doon sa pinakasikip na lugar, walang iba kundi ang libingan. Subhanallah. Ang pag-alaala o ang pagnilay-nilay at pag-isip sa mga aya ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa mga palatandaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nangangahulugan ng pag-isip mapatungkol sa kanyang kamanghamanghang mga palatandaan, kamanghamanghang kadakilaan ni Allah subhanahu wa ta'ala, kamanghamanghang kadakilaan, kamanghamanghang nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala, na nagpapatunay lamang sa mga nilikha na ito ay walang iba kundi ang kapangyarihan ng Allah. Sino? Sino ikaw? Sino ka na tao na kaya magmayabang sa sino man? Ipinagyayabang mo ang iyong status, ipinagyayabang mo ang iyong kayamanan, ipinagyayabang mo kung ano ang meron ka, ang iyong asawa, ang iyong mga mahal sa buhay, ang iyong mga anak, ipinagyayabang mo, ipinagmamalaki mo, na samantalang ba darating ang araw na ito ay lilisanin mo? Darating ang araw na ito ay iiwan mo? Tandaan mo, walang sino man na nagbibigay sa iyo ng buhay maliban lamang ang Allah. At walang sino man ang pwedeng kumuha nito maliban lamang siya. Kaya takatakutan mo siya. Alalahanin mo palagi ang kanyang kadakilaan sa pamamagitan ng kanyang mga nakakamanghang mga nilikha. Nasa iyong sarili, kapatid. Nasa iyong sarili lamang. Pagmasdan mo lamang sa iyong sarili ay katotohanan, nandyan yung nilikha ang kadakilaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi anfusikum afala tubsirun. At sa inyong mga sarili, hindi nyo ba nababatid? Hindi nyo ba napagnilay-nilay ang kadakilahan ni Allah subhanahu wa ta'ala? Sino ang kaya magbigay sa iyo? Sino ang kayang maglikha ng isang pirasong hibla ng buhok? Sino ang perfect na paglikha na tulad ng tinatawag na balahibo sa iyong katawan? Sino ang kayang gumagawa nito? Sino ang kayang maghubog nito? Maliban lamang ang mga kapangyarihan. Walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. At pagkatapos ikaw ay magmamayabang, la hawla wala quwwata illa billah. Kamangha-mangha. Ito ay naiulat mula sa isang biduin, sa isang bado na kung saan siya ay nag-travel, siya ay naglakbay. Sa naglakbay, nakasama niya ang kanyang kamilyo. Ang kanyang kamilyo, sumasakay sa kanyang kamilyo. At pagkatapos, ang kamilyo na yaon ay nahulog sa isang hukay. Nahulog sa isang hukay at pagkatapos ay namatay. Ang biduin na ito, ang bado na ito ay katotohanan, ay siya ay tumayo mula sa pagkahulog sa kanyang kamilyo. At gayon din ay hanggang sa siya ay nag-umpisang naglakad-lakad. Naglakad-lakad siya sa paligid ng kanyang kamilyo. Paligid ng kanyang kamilyo. At namamangha sa mga bagay. At kanyang sinabi, O kami, bakit ikaw ay hindi? Bakit hindi ka tumayo, o kamilyo? Bakit hindi ka tumayo? Bakit hindi ka gumalaw? Bakit hindi ka gumalaw? Andyan samantalang, andyan ang iyong mga kamay. Andyan ang iyong mga paa. Andyan ang iyong mga parte ng iyong katawan. Hindi nagkahiwa-hiwalay. Bakit ayaw mong tamayo? Bakit ayaw mong gumalaw? Sabi ng biduin. Ang iyong mga parte ng iyong katawan ay buhay pa. Nandyan pa. Fresco pa. Subhanallah, sabi niya. Okay? Ano ang nangyari sa iyo? Ano ang nangyari sa iyo, kamilyo? Ano ang bagay na nakapagbubuhay sa iyo? At ano ang bagay na nakapagpapawala sa iyo ng galaw? Ano ang bagay na pinipigilan ka ngayon sa tinatawag na galaw? At ano ang bagay na nakapagkumukuha sa iyo ng buhay? Oo, kamilyo, sabi niya. Ano ang bagay na nakapagpipigil sa iyo sa paglakad at nakapagpipigil sa iyo mula sa pagtayo sa iyong kinaroroonan ngayon? So dito, kung iapansin natin ang bisang biduin na ito ay miskin. Okay? At alam natin na kapag nahulo at namatay, ibig sabihin hindi na pwedeng tumayo. Hindi na pwede itong tumayo at hindi na pwedeng gumalaw. Ngunit,
Dahil sa biduin na yan, hindi ba mo napagnilay-nilay? Hindi mo ba isipin natin yung mga sinasabi ng biduin? So, ibig sabihin, sino ang nabibigay ng kakayahan na gumalaw ang kanyang kamilyong? Sino? Walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sino ang nabigay ng kakayahan na umalis o kaya sabihin natin mamuhay ang kamilyong na yan at igalaw ang parte ng kanyang katawan? Walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ang kamilyo na yaon na binawian ng buhay, mas malakas pa sa iyo na tao, bakit ikaw? Hindi mo ba mararanasan ang bagay na yaon? Ano pang pinagmamayabang mo? Bakit ka nakalimot sa tinatawag na kamatayan sa bagay na ito? Di mo pa mapagtanto at di mo pa pagnilay-nilay ang mga bagay na ito? Kailanman, katotohanan, darating sa iyo ang pangyayari na hindi mo inaasahan. Walang iba kundi ang tinatawag na kamatayan. Walang iba ang tinatawag na kamatayan. At pagkatapos ano ginawa ng biduin na ito, ay siya ay umalis at namangha sa mga bagay na kanyang inaasahan, sa mga bagay na kung saan nangyari sa kanya. Subhanallah. Kaya nga't, kung gugustuhin ni Allah subhanahu wa ta'ala, nyo ba? Ikaw na tao na marunong mapagmayabang, ikaw na tao na hindi marunong tumanaw ng utang na loob sa Allah subhanahu wa ta'ala, ikaw na tao na nakalimot sa mga obligasyon sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi mo ba alam na balang araw, o kung gugustuhin ni Allah subhanahu wa ta'ala, na hindi papahintulutan niya ang yung pilik mata na gagalaw ay kaya niyang gawin? Hindi mo ba nakakatakutan yan? Tingnan mo sa mga taong disabled, sa mga taong nasa paligid mo, na sila ay wala nang kakayahan maglakad. Sa mga taong kinuha ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang panlasa, subhanallah. Tapos ikaw ay nagtatamasa ngayon sa napakaganda mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala, at pagkatapos kinalimutan mo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi mo ba napagtanto ang mga bagay na kung saan nasa paligid mo yung mga taong walang kakayahan pagmasdan ng kagandahan ng mga nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. At pagkatapos ikaw, ang mga paningin na ginagamit mo ngayon ay ginagamit mo sa mga walang kwenta? Ginagamit mo ngayon ang iyong paningin sa mga bagay na kung saan kinamumuhian ni Allah subhanahu wa ta'ala. Napagmasdan mo ba ang mga tao na kinuha ni Allah subhanahu wa ta'ala ng pandinig, samantalang ikaw, ang iyong pandinig ay ginagamit mo sa mga bagay na hindi ka lugod-lugod sa Allah subhanahu wa ta'ala? Napagmasdan mo ba ang mga tao na kung saan sila ay kinuha ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kakayahan na sila ay mahawakan nila ang naisin nilang hawakan, subhanallah, na ang kanilang pangkamay, na ang kanilang tinatawag na pangsubon ng kanilang mga pagkain ay walang iba kundi ang kanilang mga mata, ang kanilang tinatawag na mga paanan. Pagtanto mo ba yung mga bagay na ito? Subhanallah. Samantalang ikaw, ang iyong kamay ginagamit mo sa mga hindi ka nais-nais. Ang iyong mga paa, na ikaw ay may kakayahan, ngunit ginagamit mo sa kung saan, sa mga bagay, sa mga lugar na hindi ka nais-nais. Ang iyong mga paningin, ang iyong pandinig, subhanallah, ang iyong pangamoy, ang iyong panlasa, ikaw kumpleto ka. Pagkatapos ay kakalimutan mo ang naggawa sa iyo. Kakalimutan mo ang Allah subhanahu wa ta'ala na makapangyarihan, na kahit anong oras ay kaya niyang bahawiin sa iyo mula sa iyo ang mga bagay na ito. Katakutan mo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ano ang mga examples? Ano ang tinatawag na mga aral o kaya sabihin nating mga halimbawa ng tinatawag na lessons? Ano yung mga aral natin sabihin? Ano yung tinatawag na halimbawa na aral na dala ng tinatawag na kamatayan? Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay sinabihan ang kanyang mensahero, walang iba kundi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na maging si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam isang pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala, isang nagmamay-ari ng kagandahan, pinakamagandang paghubog at pinakamagandang pag-uugali, na walang iba kundi ang kanyang ugali, walang iba kundi ang Quran. Isang tao na iniibig ng millions na mga tao sa sanlupaan, na ang tao ngayon ay sinisiraan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La hawla wala quwwata illa billah. Qatalahumullah, la'anahumullah. Naway puksa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang sinumang sumira kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agnapastangan sa karapatan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at pagkatao ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ako'y napaiyak nung ako'y napanood ng isang video na ito ay paninira laban sa pagkatao ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tagus sa puso ang akin tinatawag na ramdaman nung napanood ko na yon at ang kanilang panalait. Alhamdulillah, sila ay ngayon ay hinamak ni Allah. Unti-unti silang hinamak ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pagmasdan mo ang nangyari ngayon sa Libya. Pagmasdan mo ang nangyari ngayon sa Egypt. Pagmasdan mo ang nangyari ngayon sa mga paligid mo, sa mga Islamikong lugar. Unti-unti nang gumagalaw ang paghiganti ni Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah.
So dito, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa chapter, Surah Az-Zumar, chapter 30, verse 30 ng banal na Quran, sinabi ni Allah kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. O Muhammad, katiyakan, ikaw ay mamamatay at sila ay mamamatay din. Subhanallah. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hinirang ni Allah subhanahu wa ta'ala na huling propeta, pinakamainam sa sanlupaan, sa daigdigan. Ngunit siya ay babawian ng Allah ng buhay. How much more ba tayo? Tayo pa na ordinaryong tao? Tayo pa lamang na isang taong simpleng tao lamang? Samantala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi nang inaalala ang kamatayan at pinapapahagi pa sa kanya mga disipulo. Samantalang tayo nakalimutan natin ang kamatayan. A'udhu billah, astaghfirullah. Mula sa tinatawag na hadith na naiulat at naisalaysay ni Tabarani sa kanyang aklat na pinamagatang Al-Awsat, at gayon din si Abu Naim sa kanyang aklat na pinamagatang Al-Hilya, ay gunis Al-Hakim sa kanyang aklat na pinamagatang Al-Mustadrak Al-Hakim, at iba pang mga scholars at ibang mga aklat, iniulat ni Ali radiyallahu an sa ibang narration sa nakalagay sa Mustadrak Al-Sahih Al-Hain Al-Hakim. Ang nag-narrate nito ay walang iba doon si Sahal bin Sa'ad sa Kitabul Riqaq. An Sahal bin Sa'ad qala jaa Jibril alayhi salam ila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam faqal ya Muhammad ish ma shit fa innaka mayyit wa ahbib man ahbabta fa innaka mufariquh wa'mal ma shi'ta fa innaka majaziyun bih. Thumma qala ya Muhammad syaraful mu'mini qiyamul layl wa izzahu istighna'uhu 'anil nas. Subhanallah. Sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na inulat mula kay Sahal bin Sa'ad. Sinabi niya, dumating si Anghel Gabriel sa akin. Si Anghel Gabriel ay dumating sa akin at nagwika, O Muhammad, mamuhay ka dito sa sandaigdigan. Mamuhay ka dito sa ibabaw ng mundo. Ayon sa naisin mo. Kailan mo gusto mamuhay ka sa ibabaw ng daigdig? Sa kadahilanan, ikaw ay mamamatay. Ikaw ay babawian ng buhay. At mahalin muna ang sino man naisin mong mahalin. Sa kadahilanan, ikaw ay lilisanin mo sila. Ikaw ay ililisan mula sa kanila. At gawin mo na ang naisin mong gawin. Sa kadahilanan, ikaw ay gagantihan anuman ang naisin mong gawin. At pagkatapos, sinabi niya, Ya Muhammad, O Muhammad, dapat alamin mo na ang puri, ang kapuri-puri para sa isang mananampalataya, isang kapuri-puring gawain sa isang mananampalataya ay ang pagtayo ng pagdarasal sa gabi. Ibig sabihin, yung tinatawag na Qiyamul Layl. At ang pride at ang dangal at ang karangalan ng isang mananampalataya ay ang kalayaan mula sa mga tao. So dito napakaganda ng advice sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan pinarating na ang Anghel Gabriel sa kanya. Tayo ay nagbanggit ng napakarami mga teksto ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang kanyang mensahero na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagturo sa atin ng kamatayan, mapatungkol sa kamatayan. Nagturo sa atin papaano paghandaan ng kamatayan. Papaano paghandaan tinatawag na kamatayan. Kaya nga ito ang tinatawag na habit, isang ugali ng isang makatarungan, isang ugali ng isang mabuting tao na papaalalahanin nila ang kanilang mga sarili pagdating sa kamatayan. Papaalalahanin na ang kanilang mga sarili at ibang tao pagdating sa kamatayan. Ituturo nila ang mga aral, ituturo nila ang mapatungkol sa tinatawag na kamatayan. Ito yung gawain at ito yung ugali ng mga mananampalataya, ng mga taong mabubuti. Anong ginagawa nila? Sila ay palagi nagpapaalala sa bawat isa sa kanila mapatungkol sa kamatayan. Nawa ibilang tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa mga bubuting tao at mula sa mga nagpapaalala mapatungkol sa kamatayan. Si Ali radiyallahu an, na kung saan ay nagsabi, ang mundo na ito ay papalayo mula sa atin. Ang mundo na ito ay papalayo mula sa atin at ang kabilang buhay naman, ang araw ng paghukom, ay paparating sa atin. Paparating sa atin. Bakit? Sino mag-aakala, kapatid? Do you think, inaakala mo ba na malayo pa ang araw ng paghukom? Innahum yarawna ba'ida wa narahu qariba. Ang mga hindi mananampalataya sasabihin, ang araw ng paghukom ay malayo pa. Ngunit sasabihin ng katotohanan, nakikita namin na ang araw ng paghukom ay malapit na. Bakit? Dahil ang lahat ng bagay o lahat ng panahon na paparating, ibig sabihin malapit na. Malapit na. Sabi ni Ali bilang karugtong na sinabi ni Abi Talib, bawat isa sa atin
bawat sa tinatawag na bawat paraiso, bawat mundo at kabilang buhay, bawat isa sa kanila ay merong tauhan at merong tao. Kaya nga, sabi nila, kaya nga ibilang ang iyong mga sarili. Ibilang ang iyong mga sarili na kabilang sa mga tao ng tauhan ng araw ng paghukom. At huwag niyong ibilang ang iyong mga sarili sa mga tao ng mundo na ito. Ngayon ay ang pagpupunyagi at bukas ay ang paglilitis. Ngayon ang pagpupunyagi at hindi paglilitis. Ngunit bukas ay paglilitis at hindi pagpupunyagi. Ito ay naiulat na sinabi ni Ali radhiyallahu an mula sa pamamagitan ni Bukhari sa kanyang aklat na pinamagatang sa kabanata na pinamagatang at-tamanna bi hayatin tawila. At-tamanna bitulil haya. Ibig sabihin, ang kabanata ito ay pinamatang paghahangad ng mahabang buhay. Yan ang sinabi ni tinatawag ni Imam al-Bukhari rahimahullah. Kabilang sa aral na ating matutunan na kung saan ay pinangaral sa atin ng mga scholars ay walang iba kundi ang iniulat ni Qurtubi sa kanyang tadhkira, pinamagatang aklat na tadhkira, na kung saan napakaganda ng pagkasabi ni Qurtubi. Subhanallah. Sabi niya, "O ikaw na tao na nalinlang ng mundo, mag-isip ka sa kamatayan at matinding paghihirap at pasakit na dala nito. Kay hirap at pait ang kupa nito. Anong kamatayan na totoong ipinangako? Gaanong pantay ang paghuhusgang yaon? Ang kamatayan ay sapat na para punuin niya ng takot ang puso at luha ang mga mata. Sa paghihiwalay ng mga mahal niya sa buhay, sa pagpuksa ng kasiyahan at pagwawakas ng kanyang makamundong hangarin. Pagwawakas ng kanyang makamundong hangarin. Napagtanto mo ba, o anak ni Adan, sa araw na ikaw ay papanaw at ikay ilalabas mula sa iyong kinalalagyan. Sa panahon na ikay ililipat mula sa malawak na lupain ng sanlibutan, at papunta sa isang nakakasakal at magkipot na kulungan ng libingan. Sa panahon na ibababa ka ng iyong mga kaibigan na pinakamamahal at kamag-anakan, at ikaw iwan mo at ikay iwan ng iyong mga kapatid at kaibigan, subhanallah. Sa panahon na ikay kukunin mula sa iyong higaan at ikay ilalagay sa isang makipot na hukay, sa halip na ikay hihiga sa isang malambot na kumot, ikay tatabunan ng alabok at lupa. O ikaw na tagapag-imbak ng kayamanan, o ikaw na masikhay na tagapaggawa na magarbong gusalit bahay, sumpaman sa Allah, sa Panginoong Allah, wala kang anumang pag-aarit bagay na iyong madadala liban sa sapot na pambalot sa isang patay. At maging ang mga ito'y mapupuksa at magkapira-piraso na tulad mo, sila'y matitibag at magiging isang alabok. Yan ang sinabi ni Qurtubi. Nasaan ang kayamanang iyong inumpok? Nasaan ang kayamanang iyong inambak? Ito ba'y nakatulong sa iyo mula sa kasindak-sindak na pagdating ng iyong di inaasahang bisita? Hindi na kailangan. Ito'y iniwan mo na sa mga taong hindi pumupuri sa iyo at iyong makakasama ang iyong kasalanang tinatamasa sa iyong paglalakbay patungo sa nag-iisa na na pagsisisihan mo habang buhay. Subhanallah. Hindi bagat napakaganda ng mga sinasabi ng mga scholars? Inuulat ni Qurtubi rahimahullah na kung saan sinasabi ni Yazid al-Riqashi sa kanyang sarili, sino ang magtatayo ng pagdarasal para sa iyo pagkatapos mong mamatay? Kinakausap niya ang kanyang sarili. Ikaw, sinusubukan mo bang kausapin ang sarili mo? Sinasabi mo ba na, sino ang magtatayo sa akin sa pagdarasal para sa akin pagkatapos akong mamatay? Sinabi pa ni Yazid, sino ang mag-aayuno para sa iyo pagkatapos mong mamatay? Sino ang gagawa ng gawain sa ikalulugod ng Allah para sa iyo pagkatapos mong mamatay? Dito kinakausap niya ang kanyang sarili. Tinatanong ba sa ating mga sarili mga bagay na ito, mga katanungan na ito? Sino sa akala mo? Do you think na pagkatapos mamatay ay merong gagawa ng pagdarasal para sa iyo?
Do you think na pagkatapos ikaw ay mabawian ng buhay, ay mayroong mag-aayuno para sa'yo? Mayroong mag-hajj para sa'yo? Inaakala mo yun? Nakakasigurado ka? Mayroong gagawa ng kabutihan para sa Allah para sa iyo? Katotohanan, kala. Katotohanan ay wala kang kasiguraduhan. Wala kailanman. At pagkatapos siya ay nagwika, "O mga tao, bakit hindi ka umiyak? Bakit hindi ka humagulgol sa iyong sarili para sa mga natitirang panahon sa iyong buhay? Sa tuwing hinahangad ka ng iyong hukay, nagtatamasa sa iyong hukay, nag-aabang sa iyong hukay, sa araw na iyong araw na iyong libingan ay magiging iyong bahay. Ang lupa ang siya magiging iyong kama, ang mga uod ay iyong magiging kasama, at ikaw ay naghihintay sa kahilahilakbot na magaganap." Subhanallah. Si Qurtubi, isang dakilang scholar, ay nagsabi sa kabilang dako, "O ikaw, nagpalinlang ng mundong ito, magmuni-muni ka kapag ang pasakit at kalanguan ng kamatayan daratal sa iyo, walang pag-aalinlangan. At ikaw ay mag-uumpisang dumaing sa bingit ng kamatayan. May mga tao sa paligid mo ay magsasabi, si Pulano ay may ginawang testamento at iyong kayamanan ay kanilang kakalkulahin. At ang iba naman ay kanilang sasabihin, si Pulano ay di na makapagsasalita. Siya ay hindi na makakikilala ng kanyang mga kapitbahay at hindi na makakayanang kausapin pa ang kanyang mga kapitbahay. Para bagang ikaw ay aking nakikita na iyong pinakikinggan ang mga katagang ito na sinasabi ng mga tao sa iyong paligid at wala ka ng kakayahan pang sila'y tugunan. Magmuni-muni ka, o anak ni Adan. Magmuni-muni ka, o isang tao, na ikaw ay kukunin mula sa iyong kinahihigaan tungo sa lugar na ikay liliguan at babalutan. At ng iyong pamilya at kapitbahay, ikay pinabayaan. At ng iyong mga kaibigan at kapatid, ikay iniyakan. Alalahanin mo, ikaw na tao, ng isang naguhugas sa iyo, ay kanyang sasabihin, nasaan ang asawa nito? Kaya't siya ay kanyang patawarin. Nasaan ang mga anak nito na sila ay naging ulila na? Pagkatapos ng araw na ito, kayo'y lilisanin na ng iyong ama at kailanman hindi niyo na sila masisilayan pa. Kabilang sa mga aral na binabahagi ng isang magigiting na sahaba na si Abu Darda radhiyallahu an, kanyang sinabi, tatlong bagay ang nagpapangiti sa akin. Tatlong bagay ay nagpapaiyak sa akin. Ang mga bagay na nagpapangiti sa akin ay ang isang tao ay may matayog na pangarap para sa mundo habang ang kamatayan ay hinahabol siya. Subhanallah. Nakakatawa nga naman. Ang isang tao nagwawalang bahala sa kamatayan, samantalang ang kamatayan ay hindi siya titigilan. At ang isang taong tumawa ng pagkalakas-lakas, ngunit hindi niya wari kung ang Allah ay natutuwa sa kanya o hindi. Ang mga bagay naman nagpapaiyak sa akin ay ang pagpanaw ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng kanyang mga kasamahan. Ang nakakasindak na una, pangalawa ang nakakasindak na oras sa pagdating ng kamatayan. At ang pagtayo sa harapan ng Allah sa araw na kung saan lahat ng sekreto ay ilalantad at hindi batid ng isa kung siya ay papupunta para sa paraiso o papupunta para sa impyerno. Naway ibilantay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa paraiso at iligtas tayo mula sa naglalagablab na apoy ng impyerno. Si Abu Darda, o sa ibang riwaya si Abu Dar, radiyallahu anhu, ay nagsabi, iluluwal mo ang isang taong mamamatay, gagawa ka ng isang bagay na mabawasak, nagpupukus ka sa bagay na lilisanin mo, at kinalimutan mo ang bagay na ito'y manatili habang buhay. Subhanallah. Si Imam Qurtubi ay nagbigay ng payo sa kanyang aklat na pinamagatang tazkira. Sa kanyang sinabi, nasaan ang iyong kayamanan na iyong pinaghirapang ipunin at pinaghahandaan mo pa para sa matinding pasagit at kasindak-sindak na darating na araw. Sa iyong mga palad ay hindi mahawakan ang mga yaon sa tuwing ikay maghihingalo. Ang kayamanan at pagmamataas na iyong tinatamasa ay papalitan ito ng kahihiyan at kahirapan. Ano ang nangyari sa iyo, o tao? Ano ang nangyari sa iyo, o jigo? Ano ang nangyari sa iyo, o tao? O isang bilanggo ng iyong sariling kargada, o isang pinasan, palayo sa iyong pamilya at iyong tahanan.
Ano ang kanlong mo sa iyo sa totoong landas? Ano ang nagkakanlong mula sa iyo sa totoong landas? At naging dahilan sa iyo ng walang pagkahilig sa paghahanda ng iyong malayong paglalakbay at oras ng kahirapan. Hindi mo ba wari o ikaw nagpalinlang ng mundong ito na ang paglalakbay tungo sa araw ng nakakatakot na hindi maiiwasan, na ang oras ng sasat at yap-yap ay hindi na mapapakinabangan pa? Subhanallah. Yaon ang araw na ikay tatayo ka sa harapan ng makapangyarihan at tunay na hukom, at ang ginagawa ng iyong mga kamay, ang mga lugar na pinagdadalhan sa iyo ng iyong mga paa, ang mga salita na binibitiwan ng iyong dila, ang mga gawain ng iyong paa at kamay at hindi at bahagi ng iyong katawan, silang lahat ay magsasaksi laban sa iyo. Kung ikay kahabagan ng Allah, ikay makakapasok sa kanyang paraiso. Kung hindi na may, ang patutunguhan mo'y naglalagablab na apoy na impyerno. Na'udzubillahi min dhalik. Nagpapabaya sa mga bagay na ito. Hanggang kailan matatagal ang kapabayaan mo, ang iyong kapabayaan? Hanggang kailan mo ito aantalahin? Sa palagay mo ba'y ang bagay na ito ay hindi mahalaga at walang katuturan? Sa palagay mo ba ang bagay na yaon ay madali laang? Sa palagay mo ba na makakatulong sa iyong kalagayan, makakatulong sa kalagayan mo sa panahon na lilisanin mo ang mundo? O di naman kaya'y inaakala mo na ang iyong kayamanan ay magliligtas sa araw na ang iyong mga gawa ay lilitisin? O di naman kaya makakatulong ang iyong pagsisisi sa araw na ang iyong mga paa sa araw na iyong mga paa ay humalagpis papunta sa hukay? Magpapakita ba ng simpatya ang iyong mga kaibigan sa tuwing iipunin kayo sa araw ng paghukom? Hanapin ka ba ng iyong kaibigan kapag kayo ay sabay-sabay nahaharap sa Allah subhanahu wa ta'ala? Meron ka bang oras na hanapin mo pa ang iyong mahal sa buhay, ang iyong anak, ang iyong asawa, ang iyong ama, mga magulang at iba pa sa araw ng paghukom kapag ikaw ay babangunin ni Allah subhanahu wa ta'ala at litisin ang iyong mga gawain? Hindi, sumpaman sa Allah. Ikaw ay nagkamali sa iyong inaakala. Nagkamali ka sa iyong inaakala, o jigo, at hindi mo mailagan ang katotohanan sa pagdating na panahon. Hindi ka marunong makontento ng may kasapatan. Hindi ka nagpahabaya sa paggawa ng kasalanan. Hindi mo pinakinggan ang mga paalala. Hindi ka napigilan ng mga babala. Hindi ka napigilan ng mga babala. Nagpupumilit ka sa pagsunod sa sarili mong pagnanasa at sinundan mo ang takbo ng iyong buhay ng walang patnubay. Naging masaya ka sa mga bagay na iyong naimbak, ngunit hindi mo man lang pinansin ang mga bagay na gaabang sa iyo. Kung ikaw na walang malay habang natutulog, gumalagala ng walang patnubay. Hanggang kailan kahantong? Hanggang kailan magwawakas ang iyong pagpapabaya? Inaakala mo ba ikaw ay hahayaan na lamang at pagkatapos tapos na? Doon na lang na hindi ka babangunin para sa paglilitis bukas? O inaakala mo na ang kamatayan ay kayang suhulan? O inaakala mo na ang kamatayan ay magbubuklod lamang sa pagitan ng leon at gazelle? Nagkamali ka o ikaw, Jigo. Nagkamali ka o ikaw, tao. Sumpaman sa Allah, hindi mo maiilagan ang kamatayan. Hindi mo mailagan ang kamatayan sa pamamagitan ng iyong kayamanan at mga anak. Walang pakinabanganan ng isang taong pinapatawad, maliban lamang sa mabuting gawa. Kaya't naman, magandang balita sa iyo, Jigo. Magandang balita sa iyo, o tao, sa mga taong nakikinig at iniintindi ang mga aral, at kanilang pinipigilan ang kanilang mga balisawsaw at pagnanasa. Sa mga matagumpay yaong umunawa, matagumpay sa mga taong umunawa at sa taong nagpupunyagi. Sa bawat kanyang pagpupunyagi ay kanyang makikita. Kaya't gumising ka mula sa kababayaan. Gumising ka mula sa kababayaan at magsimula ka ng gumawa ng kabutihan at paghahanda sa iyong kasangkapan para sa malayong paglalakbay. Huwag mong hangarin ang katayuang nag-iisang ng isang mabubuting tao. Huwag mong hangarin ang katayuan ng isang mabubuting tao habang pasan mo ang iyong mga kasalanan at di makatarungang gawain sa mga panahon na pinagmasdan ka ng Allah kahit pa ikaw ay nag-iisa. Huwag ka masyadong magpalinlang ng paghahangad ng mundo, o jigo, o tao, at pababayaan mo na ang pagsusumikap para sa kabilang mundo. May sinabi ang isang Makata, isang poet, Arab poet. Pagsabi niya, paghandaan mo ang buhay mo dito sa mundo para sa darating na kabilang buhay. Magsumikap para sa Allah
at gumawa ng kabutihan. Huwag masyadong mag-ipon para sa mundong ito. Dahil sa pag-iipon na yaon, darating at darating na ito rin ay mamawala. Nais mo bang makasama ang taong may paghahanda na samantalang ikaw ay wala? Subhanallah. So napakaganda ng mga sinasabi ng ating mga scholars na napupulutan natin ng aral. Nagbibigay pamukaw sa atin, nagsisiling pamukaw sa atin sa mga bagay na atin tunutulugan na walang iba kundi ang kamatayan. So naway, ang aral na ito, ang maikling panayam na ito, ay magsisilbi sa ating aral. Makapupulutan natin ng magandang aral sa darating na hindi inaasang bisita natin, walang iba kundi ang kamatayan. So bago pa man dumating sa atin ang kamatayan, ating pagdilay-nilayan ang kanyang pagdating. Ating paghandaan ang kanyang pagdating. At ang paghahanda nito, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Kayo ay magbaon at ang pinakamainam na baon ay walang iba kundi ang pagkatakot sa kanya. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.